Magandang umaga sa lahat. Sana na-misquote si Pangulo Marcos kahapon nung sabi niya na nung na-quote siya na all is well, sabi niya everything is normal, nothing to worry about price shocks. Sana misquote yun kasi kung assume natin yung presidente as nag-set ng national policy, kung gano'n yung pag-iisip ng presidente, medyo delikado. Para sa amin, malamang kaysa hindi totoong gano'n tumatakbo sa isip ng Pangulo, malamang kaysa hindi gano'n tumatakbo sa isip ng pamahalaan. At I think yung dapat hindi na nakakalungkot, dapat na nakagalit doon, ang pinapakita nito ay binibigyan ng justifikasyon ng pamahalaan yung kawalan ng pagresponde doon sa tindi ng krisis. Diba? Parang the best excuse for not doing anything is wala nang kailangan gawin. Para sa amin, reflection siya ng sobrang late na pag-iisip na sobrang laking problema. Yes. In effect, ang ginagawa ng Pangulo, ang ginagawa ng Marcos administration, yung tindi ng krisis, yung tindi ng pag-a-adjust, ang policy decision niya, balikatin na ordinaryong Pilipino. Yun ang pinaka-essential nun, I think, napaka-makatwira itong transport strike na nagaganap ngayon. At nakita rin natin kung paano tumatakbo sa utak ng Pangulo. Pinagbabangga ang interest ng mahirap. Pinagbabangga ang interest ng transport sector sa interest ng mga commuter natin. Siguro, na-pressure mo kay Prof. Roland kasi hindi ko yata kaya magbigay ng ganong komprehensibo na input. So siguro general thoughts muna, tapos pwede lang bukas for discussion. Siguro para ma-establish yung scale ng problema, na sana alam ng pamahalaan, or kung alam niya, sana pansin naman niya, yung realidad, sa kasalukuyan, may 18 milyong pamilyang Pilipino na mahirap at vulnerable. Yun dapat ang starting point natin sa krisis na ito. Yung reference natin para dyan, yung huling SWS survey na sabi may 14.3 million na Pilipino, mahigit kalahati ng pamilyang Pilipino, nagsabi mahirap sila. So 14.3 million na mahirap na Pilipino at dagdag pa doon, may 3.4 million na sinasabing borderline. Nasa bingit ng kahirapan niya. So isuma yan, 17.7, i-round off natin, 18 pamilyang Pilipino ang nangangailangan ng tulong. Particular doon sa 18 million na pamilyang Pilipino na may hirap vulnerable na kailangan ng tulong, syempre, yung transport sector. Yung pinaka-fuel intensive, napaka-sensitibo doon sa galaw ng presyo ng crudo, may more